Joshua Monson, hindi pala talaga ganon-ganon lang pakakawala ng Titan Ultra. TNT, kailangan talagang magpakawala ng gaya ni Jordan Heading kung gusto talaga nila makuha si Joshua Monson. So yan nga ang ating tatalakayin. So matatandaan naman kahapon lang ay ginulantang ng isang balita patungkol sa inaasahang blockbuster trade sa pagitan ng TNT at Titan. Batay na rin sa naging ulat ng Inquirer.net, credit po, kung saan nakapaloob rito ang isang proposal trade kung saan mapupunta umano sa TNT tropang 5G etong si Joshua Monson, at ang makukuha naman ng Titan Ultra ay itong rookie center na si Joe Celso at first round pick in the season 53 draft. So kaya naman nang kumalat nga ang nasabing topic ay ang daming iba't ibang reaksyon ang lumabas sa social media na kesyo unfair kung ito'y matuloy. Pero para sa opinion natin oo nga naman, tila unfair ito. Biruin mo isang two-time all-defensive team member and last season lang tinanghal pa itong most improved player, tas ipapalit mo sa isang rookie center na halos gasing tangkad lang din nitong si Joshua Monson tapos hindi pa nagagamit sa TNT. Plus, first round pick in the season 53 draft. So talagang kahit yata sa ang anggulo mo tingnan, tagilid na tagilid dito ang Titan kung pagbabasihan mo rin ang pangalan pa lamang. So si Joshua Monson ay isang caliber player. Sa laki niyang 6'4", tapos guard pa ang position niya. Isa ito sa malaking advantage kumpara sa ibang guard dito sa liga. Di na tayo magtataka kung bakit gustong gusto ito ng tropang Giga. Bukod sa maaasahan dito ang pagiging gunner niya inside and outside, malaking bagay ang pagiging flexible nito sa position, maging sa sistema. At saka isa pa, may mga nakamit na rin ito sa liga. Kahit naman noon pa nga wala pa siya sa PBA, kita mo na malaki talaga ang potential na magiging star player din ito balang araw. Marami nagsasabi buwaya. Pero ang di nila alam, unti-unti na nga pong nai-improve nitong si Joshua Monson ang basketball skills niya, ang pagiging team player. Kaya nga nagawaran din ito kamakailan lamang ng most improved player dito sa PBA, dahil kita mo naman sa kahit pa sa papaanong paraan ay gumagawa siya para lang makatulong sa koponan. So about sa inaabangang blockbuster trade ni Joshua Monson sa TNT tropang 5G, ay itigil nyo na nga raw umano yan, dahil opisyal na nga raw na patay na ang trade na yan. Batay sa naging update, credit po ni Juan Manila, na siyang shinare naman nitong si Sir Snow Badwa at sinabing cancel. So ibig sabihin lang nun, lusaw na nga po ang trade talks na ito. So alam nyo bang sa pinaka-latest na update din ni Juan Manila, credit po na kung sa ay malinaw umano ngayon kung bakit pinigilan ng Titan Management ang napapabalitang paglipat sana ni Joshua Monson sa TNT. So ang gusto pala talaga ng Titan Ultra ay may malaking pangalan din, at walang ibang araw kundi itong si Jordan Heading. So dito natin makikita na hindi basta-basta ang team ng Titan Ultra. Para sa opinion nga natin rito, ginagamit lang din talaga nitong Titan Ultra ang kanilang talino at utak. Kahit naman sino magne-negative pag ganito ang ipapalit mo sa gaya ng isang Joshua Monson, di ba? So kaya naman, kung gusto nila makuha or gusto talaga makuha ng TNT etong si Joshua Monson, kailangan din nila talaga or kailangan din talaga ng TNT na magpakawala ng isang Jordan Heading na siyang napabalitang gusto rin ng Titan Ultra. So kung mapush man ito kung sakali, para sa opinion natin, ito talaga ang fair. Dahil parehas silang inaasahan sa kanilang team at parehas namang matunog ang pangalan. Kung titingnan mo, ang kasalukuyang average nga nila this ongoing PBA Governors Cup ng Season 50, talagang halos hindi nagkakalayo. So kayo, ano ang opinion nyo rito? Sa tingin nyo kaya, matuloy kaya yung Jordan Heading at Joshua Monson? At kung sakaling matuloy ito, sa tingin nyo, fair trade na ba ito kung sakaling mapush? So bilang paalala lang wala pa nga pong nagaganap na trade sa pagitan ng Titan Ultra at TNT tropang 5G. Kumbaga, napag-uusapan pala na siyang binibigyan natin ng reaksyon at opinion batay sa ating mga nababasa.